Narinig mo na ba ang tinig ng bundok? Tahimik ito pero may sinasabi hindi sa salita kundi sa alon ng hangin, sa alikabok ng daan at sa tibok ng dibdib habang lumilipad ang gulong sa lupa. May mga lugar na hindi mo mahahanap sa mapa, mga trail na hindi planado, mga likong basta mo na lang tinatahak. Sa bawat pitik ng manibela at pagtalon ng sasakyan sa buhangin, naroon ang sigaw, ang tawa at kakaibang pakiramdam ng pagiging buhay. Hindi ito laging magaan, may putik, may pawis, may ano ng buhangin sa mukha. Pero sa pagitan ng ingay ng makina at katahimikan ng tanawin, may natatagong kwento. Hindi scripted, pero totoo. Walang malinaw na ending, pero sapat na ang bawat eksena. Ang pagdula sa trail, ang humpas ng hangin. May challenge pa pala! Let's go! Di ba? At mga kasamang handang sumabay kahit saan kayo dalhin ng daan. Samahan kami sa isa na namang epikong overland trip mula sa kabundukan ng Benguet at Apayao hanggang sa disyerto ng La Paz at marikit na lungsod ng Vigan. Kasama ang Moto Testo Adventure Team in partnership with the Lost Boys PH at syempre ang Bonnies on the Go. Kaya kunin na ang mainit na tsokolate and let's go! At syempre katulad ng mga iba naming trip, nagkita-kita ang grupo sa Petron. Trusted fuel na rin kasi natin at saka partner na rin natin sa mga trips natin kasama ang Moto Testo. At sa kada lakad ng Moto Testo Adventure Team, hindi pwedeng mawala ang trip briefing or safety briefing. Pinangunahan ito lagi ni Sir Tim Tuason. Pinaliliwanag dito yung mga dapat gawin, hindi dapat gawin, dapat dalhin, hindi dapat dalhin. Pati nga yung temperatura dun sa pupuntahan namin para sure na preparado talaga. Lahat na, off-road, nadadaanan, hindi off-road nadadaanan. Dapat gawin nyo rin to every time na may trip kayo. Then tomorrow, we're headed to Tibugan, Takadang. Yun yung parang last frontier ng Cotabato. Sa totoo lang, nagdalawang isip pa ako kung sasama ba ako sa trip na to. Isang napakalala at napakabigat na pangyayari kasi yung nangyari sa akin at sa pamilya ko bago ang trip na to. At itong eksaktong umaga na to, yan yung nagpaalala sa akin na sa bawat pagsikat ng araw, may bagong pag-asa na tahimik na bumubulong. Hindi pa tapos ang laban. May maganda pang darating. At makalipas nga ang ilang minuto ay narating na namin ang Cannon Road. Papunta kami ng Mount Data at doon muna kami mag-i-stay ng isang gabi bago kami tumungo ng Takadang. Michael to NCAP. Wala na akong partner. Yung kanina dinaanan natin na nakaka-deliver na bundok, hindi ba ito yung papunta rin ng Sagada? Mag-iiwalay lang papunta Mount Data. Oo. Actually, yung Mount Data, meron din yun. Pag diniretso mo yun, papunta rin yung Sagada. Roger. Okay. Go, go, go. Good morning guys. It's 11:30 and less than an hour makakarating na kami dun sa first destination namin, which is yung Mount Data Hotel. So from dun sa first stopover namin, yung Petron sa May Baguio, mga 6:30 na kami nakaalis, and then yung estimated arrival namin is mga 12 noon, which is diretso lunch na. Actually, may naka-prepare na din doon sa hotel na lunch buffet.
And meron na ding nauna doon, sila Kuya Gino and Ate Aileen, nandun na rin sila. So, ang meron palang story. 'Di ba nandun kami sa Petron, paalis na dapat kami. Kaso yung isang kasama namin, coding siya. So naabutan kami ng coding dun sa Baguio. Eh di nagbayad pa siya dun sa SM, 'di ba? Sa SM bago kami nakaalis. So hinintay pa rin namin yun. Kasi yun, doon na lang din kami nag-breakfast. Buti na lang open na rin yung Dunkin' Donut. Okay yung nakapagkape and almusal. Tapos, papunta dito, ang dinaanan namin yung Halsema Highway. Sabi ni Boss Tim, yun daw yung pinaka-dangerous. Ay, one of the most dangerous. Pagka-road, yung gilid niya, bangin na. Eh, ang dami, sobrang mga twisties. And then, ang dami pang makakasalubong ng mga truck na may mga dalang gulay. And yung mga na bumabiyahe dun sa galing dito sa bundok. At dito na nga kami sa isa sa pinaka-historical na places dito sa norte, ang Mount Tata Hotel. At ang unang-una namin ginawa, walang iba kundi kumain. So panalo yung mga food nila dito, no? Ito, red rice, brown rice. Ito mga food nila for dinner. Last night namin, first and last night sa Mount Tata. Meron pa Sa Mount Tata. So yan, gulay. Very fresh yung mga gulay nila. Siyempre, di ba? Nandito ko na sa mountains. Then fish, pasta, steak, and some of the desserts. And coffee. Siguro magka-coffee ako mamaya. Then yan. Then si Sir Jun. Sir Jun, happy birthday. Yun Marcos, na iyak ako sa message ni Marcos sa'yo. The story. We're always guiding me. Habang lumalalim ang gabi, isa sa mga napansin namin ay yung unti-unting paglamig ng paligid. Kaya naman hindi namin mapigilan magsama-sama at magkwentuhan ng malalim. Lalo na at binuksan namin yung bonfire dito. Mga tent, di ba? Yung nakasampay. Basic na. Nakasabi na pagka... Ang Mount Tata Hotel ay nasa loob mismo ng Mount Tata National Park. Kaya paglamos po pa lang ng hotel, parang nasa gitna ka na kagad ng kagubatan. At alam nyo ba, dito mismo sa Mount Data Hotel, ginanap ang Mount Data Peace Accord noong 1986, kung saan nagkasundo ang gobyerno ni Pangulong Corazon Aquino at ang CPLA para simulan ng kapayapaan sa Cordillera. At isa sa pinaka-nagustuhan ko sa Mount Data Hotel ay yung pagsuporta nila sa mga lokal na artists. Binibigyan nila ng oportunidad na maipakita ang galing ng Pinoy. Sa katunayan ay nakabili rin ako ng isang painting nila. Bukod sa masaya ako at nagkaroon na ako ng sarili kong painting, ay nakatulong na din ako sa tingin ko. Matapos ng maikling paglilibot ay natulog na kami at kinaumagahan. Good morning from Mount Tata Hotel. Ito yung temperature ngayon. 7, 8, ayan. 10, 9, 8, 7. Yung mga iba nagpainit na ang makina. Doon tayo na ngayon ng Takadang after natin mag-breakfast. Tingnan nyo, nagmamoist. 7 degrees. Ganito ang effect. Morning! Morning! Is it cold? busy. Morning! Morning! So guys, yan si Men. First time niya ako sumama. Ayan si ate. At ayan sila, naghahanda na silang umalis. So I think it's 7:30 at aalis na tayo. Papunta tayo ng Takadang.
So let's go guys. Punta tayong Takadang kung saan pumunta sila Kurt, the Lost Boys. At nabalita ko may mga sniper doon eh. Titignan natin kung may mga i-sniper na rig sa pag-akyat doon sa Matarik. Straight in the eyes of a tiger. You should warn all my rivals. I aim for them like a sniper. Got the heart of a lion, there ain't no denying. Made a promise I plan to keep. Blood, sweat and tears, now we're about to shift gears. I'ma knock you right off your feet. Ay, hindi ka na na-picture. Video nga eh. Hindi ka na na-videoan, malayo na eh. Bugpas na eh. At yun na nga, sa di inaasahang pagkakataon, since kami ni Brian yung sweeper, ay naligaw kami at di kami nakasunod sa convoy agad. So, good morning people of Benguet. Ngayon nandito tayo ngayon sa Kinabungan dito sa may kilometer 322 to 10 kilometers from KI. So, it's the closest town here. So, kasama natin si Bray of Lost Boys. Then, ito si Aurora. Pahinga kami ngayon kasi medyo may na kaming preno. Feel namin, kailangan na niya magpahinga. Medyo delikado na kung hihintayin natin na uminit talaga ng husto. Ba, mawalan tayo ng preno. So, ito ang view namin dito. 4 kilometers na lang bago makapunta ng Takadang. So, hindi na namin minadali kasi yung safest way na yung pinili natin. So guys, nandito kami ngayon sa gitna ng kabundukan, naliligaw. Pinili namin Takadang. Ito, dito kami dinala. Wala yung Takadang. Dito tayo ngayon, titignan natin kung may tao. Wala, parang storage house lang dito. Ganito pala yung feeling sa Walking Dead, yung parang pupunta sila bundok tapos maghanap sila ng food supplies. May mga residente dito. Gagamit kami ng isang app na GPS. So mas okay siya, mas malakas signal siya kaysa sa Waze or sa Maps. Sa ganitong sitwasyon, dapat kalma ka lang at alamin ng best options. Nakahanap na kami ng signal at tinahak na ang pinakamabilis na landas papunta sa meetup point. Mahirap na rin kasi at baka maubusan kami ng gasolina sa gitna ng kawalan. Baba mo na ako dito. So quick update guys, nandito na sila kaya nagpapagas na sila. Nakaka-catch up na kami sa convoy. Medyo nagkamali kami ng daan. Konting kilometro na lang, papunta na tayo ng Takadang. Papunta na tayo sa exciting part. Nandito na si birthday boy. Si birthday boy, Kurt. Happy birthday! Magkasabay pala kayo ni Sir Paul ng birthday. Yes, sir. Mga pogi, sabay-sabay. May ice cream party. Kain tayo. Lumapit yung nagagasa yung Lost Boys Pro, 1.5. Sa mga gantong biyahe, lalo na pag overlanding, may isang bagay na mahalaga sa lahat. Hintayan at pasensya sa isa't isa. Kanina nga diba, naligaw kami sa meetup point papuntang Takadang. Sandali kami nag-isip kung tama pa ba yung daan or kung umiikot na lang kami. Pero doon mo rin maaalala na sa gantong mga lakad, hindi ito paunahan. Hindi mahalaga kung sino ang unang makarating. Mas mahalaga na sabay-sabay kayong makarating kasi ang totoong ganda ng biyahe, hindi lang yung lugar na pupuntahan, kundi yung mga tao rin kasama mong naglalakbay. Kaya minsan, kailangan lang talagang maghintay at magpasensya dahil sa uli, mas masarap ang kwento kapag kompleto ang convoy.
May quiz tayo ha. Nabilang niyo ba kung ilang rig kami dito sa biyahe na to? So dito sa Takadang, na-inspire kami pumunta rin at talagang napayas kami kasi dito rin pumunta syempre si Idol Giong. So dito gamit nila, pakita mo. Yung sa pocket na yan, dyan gamit nila Honda Click. Pag mga gantong situations, yung mga matatarik, tapos mabato, madulas, siguro highly recommended na i-follow mo siya. Manual mode, make sure na naka-engage yung for low talaga. So depende sa type ng sakyan or model and banat na. So pagdating sa concrete road, kung meron man ulit sa taas, balik mo ulit sa 4x2 lang. So napakahalaga nun para magprotektahan yung engine, yung transmission, yung mismong 4x4 system ng sasakyan. So yan, kita nyo, isa-isa kami. It's 11 a.m. and papunta na kami dun sa Takadang. Ayan, naghihintayin kami para walang maliligaw. Kasi kapag may na-miss, wala na. Ang tight nung mga road, yung lunch namin dun na din sa trail. Super quick lunch lang, kung ano lang. Kami nga, wala kami na-prepare na pagkain talaga. At alam niyo ba, ang Takadang ay isang barangay sa Kibungan. Kilala sa matatarik na bundok at mga tanawin na kaya tinatawag ng iba na Switzerland of Benguet. At bago ka tuluyang makapasok dito, may isang bahagi ng trail na kilala ng mga adventurers bilang The Mighty Gates of Takadang. For the record, ang pangalang Mighty Gates of Takadang ay na-coin ni Inigo Pimentel, isang motorcycle enthusiast. Kasama ang grupo nila Kirk ng The Lost Boys, Mark Song at yung buo nilang grupo. Kapag nalampasan ng bahaging yon, alam mong malapit ka na sa Takadang itself. So bago nga pala ang lahat, inaalay ko tong trip namin dito sa Takadang. Kapag punta namin dito sa summit, sa 4 gates of Takadang, inaalay ko para sa tatay ko. I love you, I miss you, tatay. Sana nadadala kita dito, pero wala, inabot na ng alam mo na, katandaan. Siguro sa Even na lang tayo magkikita. Love you, tay. May mga lugar sa Pilipinas na hindi basta napupuntahan. Hindi dahil malayo, kundi dahil susubukin muna ng daan kung karapat-dapat kang makarating. Hindi sila yung tipong ituturo mo lang sa mapa tapos ilang oras nandun ka na. May mga lugar na kailangan mong pagtrabahuhan at ang Takadang, isa sa mga lugar na yun. Sa unang tingin parang simpleng trail lang, pero habang papalalim ka sa bundok, doon mo mararamdaman ang tunay na hamon, matatarik na akyatan, makitid na daan, at sa isang tabi, bangin na parang nagpapaalala na hindi ka pwedeng magkamali. May mga parte na halos gumagapang ang mga gulong sa lupa. May mga sandali na mapapahinto ka, hihinga, at mag-iisip kung kakayanin pa ba ng sasakyan, at minsan kung kakayanin mo pa rin. Dahan-dahan ang bawat akyat, kontrolado ang bawat liko. Minsan kailangan mong huminto, magbigay daan, o maghintay para siguraduhin lahat ay ligtas na makakausad. Kasi sa ganitong mga biyahe, hindi mahalaga kung sino ang unang makarating. Ang mahalaga, sabay-sabay kayong makarating. At habang papalapit ka sa dulo ng trail, unti-unti mong mararamdaman na may naghihintay na kakaiba sa taas ng bundok. Hanggang sa dumating yung sandali na bubukas ang tanawin at bigla mong maiintindihan kung bakit worth it ang bawat kaba.
Worth it ang bawat hirap ng akyatan. Worth it ang bawat segundo na nagduda ka kung kakayanin pa ba. Kasi may mga lugar talaga na hindi lang basta dinadayo. Pinaghihirapan sila. At kapag narating mo na sila, hindi lang tanawin ang nakukuha mo. Nakukuha mo yung pakiramdam na may napagtagumpayan ka. Hindi lahat ng daan ay madaling tahakin. May mga daan na susubok sa tapang mo. May mga daan na susubok sa pasensya mo. At may mga daan na halos iparamdam sa'yo na bumalik ka na lang. Pero kapag pinili mong ituloy, doon mo matatagpuan ang mga lugar na hindi nakikita ng karamihan. Mga lugar na parang bulong ng bundok na nagsasabing, para ito sa mga taong piniling hindi umatras. Hindi pa siya Dito na kami. Kumakain kami. So, nabuhay kami sa Dito rin ako nakatira. tinapay Dito ako lagi. na galing sa mga tita, buko tart. Tapos ito, yung dala namin mga chichirya, biscuit, soft drinks. Update dun sa ref. Okay naman siya. Yung temperature sensor lang ata yung sira. Mamaya, diretso na kami ng Ilocos. Tansa nung iba, mga anong oras na tayo makakarating, no? Gabi. Late night. First, madaling araw pa. So dito makikita nyo na talagang relax lang ang lahat, kumakain, naglalaro, nag-enjoy, video-video. At actually pinuntahan din namin yung Takadang Elementary School. Hindi lang namin na-videohan. Solid talaga dito sa area na to. Tapos, kung saan tayo huminto, Okay, gets. nag-regroup, mayroon yung daan pa kabila. Yun yan. hanggang sa lang uminto. Pero hindi hanggang all the way doon. Didiretso ka ng ganito, hindi po pwede. Andito yung daan natin. Mahirapan sila dito. Ilocos yan. Kasi walang ano to eh. Walang... Kung mapapansin nyo sa video, talagang ini-strategize na namin kung paano yung tamang way, safe na paraan para makapunta kami ng Ilocos Sur. Sa susunod sigurong pagbisita namin ay magka-camping na kami dito. Pero sa ngayon, solid na to. Talagang na-enjoy namin ng bawat sandali kasama ang grupo. At yun na nga, isa sa mga naplano ay ang pagbalik dun sa junction. Ibig sabihin, daraanan ulit natin yung mighty gates ng pabaliktad. Sa katunayan, nandito rin yung Kaing Mountains dahil walang tubig, hindi na namin nabisita muna. May drone shot pero hindi ko makita sa mga files ko. At bago namin tahakin ang Alilim Quail, picture muna with the group. Is this heaven? Mga oras na yun, hindi pa namin nare-realize na mas mahirap yung Alilim na trail papuntang Ilocos Sur. Grabe talaga. Bukod sa babalikan nyo yung mga dinaanan nyo papuntang Takadang, ay sobrang daming tarik. Sobrang daming mga twisties, sobrang daming mga sharp curves. Kailangan preparado ka dito. At yung preno mo, kailangan nasa maayos na kondisyon. Ito yung literal na masasabi kong nagte-trail ka na yung isang paa mo ay nakabaon sa hukay. Kasi tignan mo naman, no, konting pagkakamali mo lang, deads talaga, as in. Hindi na namin na video lahat or na drone kasi gutom na at gusto na lang makarating sa destinasyon. Kinabi na rin kami talaga halos, kaya tuwang-tuwa kami nang nakarating na kami sa bayan.
So ayun, nakalabas na tayo sa kagubatan. Kala ko hindi na matatapos eh. Sobrang hirap hanggang pinakalas, ang hirap. Meron pa rin. Ang daming steep curves. Ang daming lubak, steep curves pinagsama. Tapos ang daming reverse na hams. Lubag, yung lubak pa ganun. Tapos tumatalbog yung yung departure angle namin medyo tumatama. So ayan, lahat kami gutom, lahat mainit breaks. Mainit tolo, wala. Wala. Sana paglabas na ito, buhay na. Asan na yung sand dunes? Tatanan nyo pa yung buong Ilocos. Kasi bungat kayo ng Ilocos, nakapasok eh. Ah. Ano masasabi mo sa vlog? Uulit ka ba? Next week? Next week? So guys, Moto Testo Adventure Team, after a grueling 3 to 4 hours na halo-halo naman, beauty, diba? Sobrang amazing ng place, no? Again, thank you Lord for keeping us safe. Congrats in completing the Kadang Trail. Sobrang laking achievement nito. Only a few, sabi nga nila, only a few, no? And thanks to Brother Kirk for arranging, no? And of course, to Moto Testo, syempre, Moto Testo over yan. Congratulations! Abangan nyo yung pa-velcro ni Brian Malik. Let's go! Ganyan sila. Wala, hindi magkasya yung budget. Budget talaga. So correction, no? Papunta kaming Lawag, San Dunes, no? Sa Salawag, Ilocos Norte. So dadaanan namin yung Ilocos Sur. So ginawa na namin lahat dyan. Kumain, naglagay ng tubig, nagpa-gas up, bumili ng groceries, at kung ano-ano pa. At matapos ng ilang minuto ay narating na namin ang Lawag San Dunes. So camping kami dito, exciting. Tapos sa desierto pa. At sa sobrang pagod at antok, pero don't get us wrong, sobrang saya namin yan. Ay natulog na lang agad kami. At kinaumagahan, Ngayon maintindihan nyo na kung bakit Summit to Sea. Kasi from Summit of Mountains, ngayon meron na tayong sea. Good morning people. First morning namin ngayon dito sa San Dunes at napakalupit ng view. Kung dito makikita yung mga bundok, tas yung sunrise, dito naman makikita nyo yung karagatan. Sobrang solid. So syempre morning routine tayo ngayon. Yan, luto-lutuan tayo sa umaga. Minsan.
At lalabas pa sana sila muna para kumain at mag-almusal. Pero nabalaho sila dahil hindi sila naka-air down. So gawan muna natin ng paraan using Max Trucks. Nabibili nga pala ito sa Mototesto Overland Equipment Philippines. Yan, bibigyan tayo ng live demonstration paano gamitin ng mainam tong mga Max Trucks natin. Para mas malakas, kailangan ng tulak. 2, 3, push! Oy, sobrang bilis lang. Birds, kailangan tulong. Medic! At effective talaga yung mga Max Trucks. Ang gamit pa rin natin dyan yung Max Trucks MK2. The original industry standard, no? Ito yung 1,150mm longboard with 88 nylon teeth rated to up to 4,500 kilograms, no? Suitable for most four-wheel drive vehicles. Again, sa Mototesto to available, no? Iba-iba rin yung klase niyan. May extreme, may light at may mini. Depende sa kung anong rig mo at kung ano yung kailangan mo. At dahil nasa disyerto tayo, laro muna tayo. Rock music, paso! Nakakalula pala to. Release lang. Don't break. Let's go home! So, a few meters away, ito na yung mga yung mga view ng, ito yung mga rentahan. Rentahan for sitwasyon na ano yung front runner. Grab. At ginabi na rin kami sa disyerto, no? Gawa ng pumunta kami sa bahay ni Sir Junior Farinas. Pasasalamat na rin dahil sa pagpapatuloy sa atin at papaunlak ng imbitasyon. Grabe naman, Marcos. Oh. Thank you. Yan yung Technically, ikalawang gabi na namin dito sa La Paz, San Juans. At syempre, nilulubos-lubos na namin ang pagbabanding. Kung matatanong nyo nga pala kung mainit o malamig, mainit talaga sa tanghali. Mahangin naman. Pero pagdating ng gabi, medyo lumalamig talaga eh. At kinaumagahan, so you know, we just ended our 2 nights na camping trip dito sa La Paz. No? Correction, La Paz, San Juan sa Ilocos, sa may Lawag. As you can see yan, yung mga rigs unti-unti nang lumalabas. At kami, konting-konti na lang, makakago na kami.
I believe ang next natin po kaya si Rachel. Ayan, si Rachel. Vlog lang. And then, si Bri. So, good morning. Okay na lahat. Let's go na ulit. Oo nga. Ayan. Ang pupuntahan natin ay yung Blazing Mountain of the Gods. Hindi na tayo makapunta ng Kaparkan Falls. At ang susunod naming destinasyon ay ang Blazing Mountain of the Gods. Bago kami magtungo ng vegan, sana maging okay yung panahon at walang anumang aberya. Quick trivia, ang lapasan dun sa Lawag, Ilocos Norte ay tinatawag na Desert of the North. Umaabot ito sa humigit kumulang 85 square kilometers o tabuo mula sa buhangin na dinala ng Abra River papunta sa baybayin sa loob ng libu-libong taon. Sobrang ganda, no? Para kaming nasa Star Wars movie set, yung sa Tatooine. Got the white knuckles holding on it tight, keeping your feels bottled up inside, heading for collision in the night. To really live, you gotta die. Ganyan yung mga medieval times. So yun, update lang tayo. It's 10:26 a.m. at 8 minutes away kami. 8 minutes away kami sa Blazing Mountains of the Gods. Blazing Mountain of the Gods. Yan yung convoy. It's correct. Nagpapalipat ng drone. Grabe. Tignan nyo na lang sa drone shot na to. May mga lugar sa mundo na hindi mo basta napupuntahan, hindi dahil mahirap ang daan, kundi dahil parang hindi ito ginawa para sa tao. Mga lugar na kapag tumayo ka sa gitna ng katahimikan, mararamdaman mong may mas mataas na kapangyarihan na minsang dumaan dito. At sa hilagang bahagi ng Cordillera, sa bulubundukin ng Apayao, may isang tanawin na matagal nang binibigyang pangalan ng mga biyahero at mountaineer, the Blazing Mountain of the Gods. Sumikat ang araw sa mga taluktok nito, ang buong bundok ay nagdidiyab sa kulay ginto at apoy, parang isang sagradong apoy na inilaan para sa kalangitan. At sa taas nito, kung saan ang mga ulap ay dumadaloy sa ilalim ng iyong mga paa, madaling maintindihan kung bakit may nagsasabing heaven is a place on earth. Isang ideya na nagsasabing baka ang paraiso ay hindi lamang naghihintay sa kabilang buhay, kundi nararanasan din sa mga lugar na nagbibigay sa atin ng kapayapaan, pag-asa at pakiramdam na mas malapit tayo sa may kapal. Habang nakatanaw ka sa dagat ng ulap na bumabalot sa Blazing Mountain of the Gods, mapapaisip ka rin
baka nga sa isang saglit, nakapunta ka na rin sa langit. Guys, time check 2:23. Dito na kami sa Vegan. At yun yung mga kabayan, oh. Hindi ko alam paano kami magkakasya eh. Sa hotel. Sticker! Hey, sir! Hey! Shout out! Shout out sa... Yep, go ahead! Sim PCS! Mayor Bonito Season. Ay, Mayor Bonito Season! Shout out po! Mga taga Vegan po! Kayo mismo! Vegan, okay. At ilang oras lang ay nakarating na kami nga sa Vegan. At unang-una namin ginawa ay maglibot. Siyempre, i-appreciate yung place at kumain. Maraming salamat nga po pala kay Governor Ryan Singson. Bray. Ano kayong gusto? Ano? Pang ano lang? Ayun, no? Siyang ba na kayo? Kinagabihan niya ay na-surprise kami ng konti dahil alam na namin dahil sa pa-dinner ni Vice Gov Ryan Singson. Maraming salamat po talaga. Sobrang na-appreciate po namin ito at talagang dadalhin namin yung families namin mang hindi pa nakakapunta dito sa Vegan or sa buong Ilocos Sur. Hello! Pakantahin na natin si Sir. Bye! Kay Esteban po. Hello po, guys. Nice to meet you po. Performance agad! Boss team and to everyone, welcome po sa Vegan. Kami po ay natutuwa at nagagalak po na nakapagpasyal po kayo dito sa aming lalawigan. And I hope you will enjoy your stay. Open drinks po gusto nyo mag-relax. Meron po tayong beer at saka scotch dyan. Dahil wala pong boses, pagpasensya na po pero may spokesperson ako. Siya na po yung magwe-welcome na mas maliwanag po. But again, in behalf of the people of Ilocos Sur, maraming salamat po sa pagdating dito po sa syudad ng Vegan at sa lalawigan po ng Ilocos Sur. Thank you! Woo! Dinner sa plaza. It's the first time to my experience. Kasi nga, sino ba mag-dinner sa plaza for the whole group? Pero again, thanks kay Vice Gov. Ayan, Moto Testo. Welcome banner. And dito kami naka-check-in sa Vegan Plaza Hotel. And ito yung group. Again, sobrang thankful. Sobrang appreciated. Grabe, first time experience. Dinner sa mismong plaza. Grabe. Sarado Plaza ngayon, pare. Sarado para sa atin. Excited and afraid. The other way around. Napasabak pa nga tayo sa kantahan. Maraming salamat dun sa banda. Sobrang lupit. At pahinga muna tayo for the day. See you in next adventure! 1, 2, 3, go! Mabuhay ang Pilipinas! At doon na nagtatapos ang biyahe nating ito. Mula sa napakalawak na tanawin ng Takadang hanggang sa buhangin at adrenaline na dala ng La Paz Sand Dunes. Nakarating din tayo sa Blazing Mountain of the Gods kung saan sa taas ng bundok at dagat ng ulap, sandali mong maramdaman na parang malapit ka na sa langit. At syempre, nagtapos tayo sa makasaysayang mga kalsada at mga gusali ng Vegan Ilocos Sur. Iba't ibang lugar, iba't ibang kwento, pero iisang paalala. Marami pang ganda ang mundo na naghihintay lang matuklasan. Hello po sa akin, Esteban. At uy, kung naaabot ka sa dulo ng vlog, maraming salamat sa iyo. Marami pa tayong mga nasa backlog kaya abang ka lang sa mga next Off the Grid series release natin. O siya, subscribe ka sa amin at maraming salamat ulit. And as always, sumainyo nawa ang kapayapaan. Cheers! Yeah, I'll be there in a minute, even though it took an hour for you to even answer
keeping score.